Huwag tayong magpakasiguro na ang pag-ibig ay laging happy ending. Char! Kaya huwag tayong all out, lalo na kung may ipapagawang masama sa atin. Huwag ding magpakabulag sa pera. Sandali lang ang ligaya na maibibigay niyan, lalo na kung nakuha mo sa maling paraan. Itong kasong ibabahagi ko ngayon ay isang krimen na naganap noong 2014 sa Tallahassee, Florida, kung saan nagawa ang krimen dahil sa pag-ibig. O pera? Ito ang kaso ni Charlie Adelson, ang mastermind at ang kasabwat niya sa krimen na si Catherine Magbanua, isang Pilipina, Luis Rivera at Sigfredo Garcia. Ang biktima, si Daniel Dan Eric Markle, ipinanganak noong October 9, 1972 sa Montreal at lumaki sa Toronto, Canada. Nakakuha siya ng Juris Doctor degree sa Harvard University noong 2001. Siya ay nagtrabaho sa Florida State University mula 2005. Ang kanyang ex-wife ay si Wendy Adelson, kapatid ni Charlie. Ang mga salarin, si Charlie o Charles Adelson, 47 years old, isang dentista, at kapatid ni Wendy Adelson na ex-wife ng biktima. Siya ang mastermind. Ang mga kasabwat, si Catherine Magbanua, Filipina, girlfriend ni Charles Adelson nang mangyari ang krimen. Siya ang may contact kina Sigfredo Garcia at Luis Rivera. Si Garcia ay ex-boyfriend ni Magbanua. Sila ay may 2 anak. Si Luis Rivera ay dating leader ng North Miami Latin Kings Gang. Ang isa ring dinadawit sa krimen ay si Donna Adelson, ang ina ng mastermind. Siya ay kinasuhan din ng first-degree murder, conspiracy to commit murder, at solicitation of murder. Siya ay papunta sana ng Vietnam kung saan walang extradition treaty nang hinuli siya sa airport. Sa September 2024 pa ang kanyang trial. Ang mga pangyayari. Si Dan Markle ay binaril sa ulo noong July 18, 2014 sa garahe ng kanyang bahay habang nagpapark ng kanyang kotse. Siya ay nadala pa sa pagamutan pero binawian din ng buhay makaraan ng 14 hours. Isang $25,000 na reward ang inialok sa Crime Stoppers, isang community program na tumutulong sa mga tao na nagbibigay ng anonymous na impormasyon tungkol sa krimen. May mga independent groups din na nag-alok ng $100,000 para sa ikalulutas ng krimen. Sa ika-1 anibersaryo ng krimen, nagpatawag ng press conference ang Tallahassee Police Department at nagpakita ng mga larawan ng isang Silver Pine Mica Toyota Prius at nagpatulong sa publiko sa paghahanap ng naturang sasakyan. Noong May 16, 2016, inaresto si Sigfredo Garcia, 34 years old, para sa first-degree murder. Sinabi sa affidavit ng mga investigador na sina Garcia at Luis Rivera ay mga sakay ng isang inupahang Prius na natili sa isang motel noong gabi ng Hulyo 17, 2012. Kasama sa ebidensya ang isang cellphone, banking at SunPass electronic toll collection records at security camera footage mula sa camera ng mga gusali at mga buses ng lungsod. Ang media ay naglabas din ng mga videos ng Toyota Prius na sumusunod kay Markle sa buong Tallahassee noong Hulyo 18, 2014. Si Sigfredo Garcia ay nakalarawan sa isang Toyota Prius sa isang ATM sa Pembroke Pines. Ito ay may suot ng puting long-sleeved shirt. Ayon sa report, nasundan ni Garcia at Rivera si Markle habang tumatakbo ito mula sa gym hanggang sa mambaril nila ito sa kanyang tahanan. Ang link na nag-uugnay sa krimen at sa salarin ay si Magbanua. Si Magbanua ay girlfriend ng panahon na iyon ni Charlie Adelson. Noong October 1, 2016, inaresto at kinasuhan ng murder si Catherine Magbanua. Noong October 4, 2016, si Luis Rivera ay umamin ng guilty sa akusasyon ng pagpatay bilang bahagi ng plea bargain kung saan siya ay sinintensyahan ng 19 na taon sa bilangguan
Natatakbo kasabay ng isa pang naunang sentensya na racketeering conspiracy na nagmula sa kanyang pamumuno sa North Miami group ng Latin Kings Gang. Idinawit ni Rivera si Garcia na nagsabi sa kanya na ang nakikipag-ugnayan kina Adelson at sa mga hitman ay si Magbanua. Sinabi rin nito na ang dahilan ng pangontrata ay para magkaroon ng buong kustodya sa mga anak ang isang ginang. Sinabi rin nito na sina Magbanua at Garcia ay kinausap ni Adelson na patayin si Markel. Napag-usapan na sila ay tatanggap ng $100,000 na paghahati-hatian nilang tatlo. Ayon sa ulat, iniutos ni Charles Adelson ang pagpatay upang matapos na ang custody battle sa mga anak ni na Wendy Adelson at Dan Markel. Matapos mag-file ng divorce ni Wendy Adelson noong 2012, hiningi ni Wendy sa judge na hayaan siya at ang kanyang dalawang anak na lalaki na lumipat sa South Florida kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Subalit hindi ito pinayagan ng korte. Ayon sa testimonya ni Catherine Magbanua, ito ang naging dahilan kung bakit gustong ipapatay ni Adelson si Markel. Bukod dito, hindi nagustuhan ng mga Adelson na naghain si Markel ng mosyon na magbabawal sa kanyang biyenan na si Donna na mapag-isa sa kanyang mga anak dahil sa umano'y paninira nito kay Markel. Pinabulaan na naman ito ni Rashbaum, ang legal counsel ni Charlie Adelson. Sinabi nito na si Magbanua ang nagsaayos ng krimen. Idanawit lang nito si Charlie dahil tinanggihan itong pakasalan ng lalaki. Subalit ayon sa resulta ng investigasyon, si Magbanua ay tumanggap ng malaking halaga mula sa mga Adelson kasunod ng pagpatay. Subalit itinanggi ulit ito ni Adelson. Sinabi nitong gusto lang siya at kanyang pamilya nakikila ng tatlo. Ayon sa depensa, ang pamilyang Adelson ay gustong bayaran ng $1 million ang pamilya Markel para lang payagang tumira si Wendy at ang kanyang mga anak sa South Florida. Nalaman ito ni na Rivera at Garcia kaya nagplano ito na patayin si Markel at palabasin na si Adelson ang mastermind kung hindi sila babayaran nito. Sinabihan pa raw siya ni Magbanua na kapag hindi siya nagbayad in 48 hours, ay siya naman ang papatayin. Subalit, hindi ito pinakinggan ng korte dahil hindi sinabi ni Adelson sa mga investigador ang banta ng pangingikil. Noong 2016, tinap ng pulis ang mga cellphones ng mga Adelson, ni Magbanua at Garcia. Isang undercover agent ang nagpanggap na miyembro ng Latin Kings Gang at hiningian si Donna Adelson ng pera para sa pamilya ni Rivera na noong panahon na iyon ay nasa kulungan na. Dahil dito ay nagkita sina Charlie Adelson at Magbanua sa Dolce Vita Restaurant kung saan ay ni-record din ang kanilang pinag-uusapan ng isang undercover agent. Nabanggit ni Charlie Adelson sa recording na dapat ang blackmailer ay dapat bayaran o ipapatay. Sinabi rin ni Charlie na may kutob siya na isa lang undercover agent ang blackmailer. Pero wala raw siyang dapat ipag-alala dahil pakiramdam niya wala naman itong hawak na ebidensya. Noong October 11, 2019, napatunayan na nagkasala si Sigfredo Garcia ng first-degree murder at conspiracy sa pagpatay kay Dan Markel. Siya ay sinentensyahan ng life in prison na walang parole at 30 years para sa conspiracy. Si Catherine Magbanua ay hinatulan ng first-degree murder, conspiracy to commit murder, at solicitation to commit murder noong May 27, 2022. Siya ay nasentensyahan ng life in prison na walang parole para sa first-degree murder at 30 years sa conspiracy at 30 years din para sa solicitation. Pareho ang sentensya nila ni Charlie Adelson na nasentensyahan naman noong November 6, 2023. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging family-oriented. Sabi nga nila, oo, nag-aaway ang magkakapamilya, pero kapag inaway mo ang isa sa kanila, tiyak kukuyugin kanila.
Hindi sa lahat ng oras ay tama ang ating kapamilya. Huwag natin silang konsintihin kung may pinaplano silang masamang gawain. Salamat sa pagbisita sa aking channel. Hanggang sa muli, paalam.